Hello guys, magandang araw sa inyo. So welcome po ulit dito sa bike shop ng Bayan, Bike Imus Cavite. So ang location namin nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus, along Aguinaldo Highway. Sa pasensya na kasi kagabi wala akong boses. So ngayon lang ako nagkaroon ng boses. Kasi after ng nag-bike check ako kahapon, yesterday na mga alas 2, alas 3, wala na akong boses. So ginawa ko ng parang para magka-boses ako ngayon. No? So ayun. Tutuloy natin tong TV feature natin dito sa Bike Imus Cavite. So ito yung bagong dating dito sa shop namin. Ito yung tanke na MTB Rigid Fork na 27.5. So ang dating presyo nito nasa 3,000. Then ang discounted price na to ay nasa 2,800 pesos na lang itong tanke na MTB rigid fork na aluminum. Yan, aluminum itong rigid fork na to. So, i-check natin yung specs nito, no? Yan, so kita-kita natin na pogi-pogi, no? Maganda yung pagka-design ng hubog ng fork na to. I think better pa kaysa dun sa Sagmit K3 at saka dun sa Mountain Peak. Yan. Mountain Peak na RGM 627 na true axle. Yun ang ikukumpara natin dito. Kasi ito, true axle at saka tapered yung steerer tube. Yan, yun yung, kasi marami na ako na bike check na mga ganung klaseng rigid fork, no, na gamit nila. So, kung titignan natin, yan, may butas dito. Saka dito. So, it means na itong fork na to ay pang internal cable routing. Yan, internal cable routing. Then, yun na, meron doon kasama na true axle, no? Yan, then, yung disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Then, ano pa? Yun, so sinukat ko to kanina. Tingin ko ito yung pinakamaikli na MTB rigid fork na naka-tapered na true axle. Yan. Sa kasi sa Mountain Peak RGF, mas mahaba yun kaysa dito. Nakalimutan ko na yung saktong sukat. Pero tingin ko talaga mas mahaba yun kaysa dito sa tanke. Yung Sagmit naman, hindi pa ako nakasukat ng 27.5 na fit test lang dati doon sa dati kong video. Pero tingin ko mas maikli pa rin to. Itong tanke na rigid fork na naka true axle at saka tapered. So sa mga nag-ano ng pang-crit setup na MTB, tingin ko ito na yung pinakamaikli. So pag in-install niyo sa MTB ninyo, magiging mas bababa ng konti yung cockpit o yung front end ng rigid MTB na pang crate setup. Kasi ang axle axle pala, yung crown length kasi nito mula dito sa portion na to hanggang dito sa center point ng true axle ay nasa 410 millimeters lang ang haba. Yan. Then ito kasi itong portion na to nasa nasa 35. So i-deduct natin to doon sa crown length para malaman natin yung blade length. Yan, na-calculate ko kanina yan, nasa nasa 375 mm. Yan. 375 mm ang blade length. So yung crown length is 410. Then yung blade length is 375. Naalala ko dun sa Sagmit K2 ko, yung kasing Sagmit K2 ko, 415. Malamang dun sa K2, K3 pala, yung K3, 415 din. Yung axle to crown length. So yun nga, kaya tingin ko, ito yung pinakamaikli na rigid fork na naka true axle tsaka tapered. Yan. So next naman, nandito yung aking wing scale na digital. Timbangin natin, no? Weight reveal natin. May kasama ng true axle. Ay,
Ayan, nasa 958 grams na meron ng true axle. Yan. So, naalala ko nung yung mga natimpa ko dati yung Mountain Peak RGF na 27.5, mga 900 grams din. Pero mas mabigat ng konti kaysa dito. So, mas lighter lang to ng mga few 10 gram, mga few tenths of grams kaysa Mountain Peak RGF na 627 ano rin na true axle na rigid fork. Doon naman sa Sagmit K3, ang claim nila mahigit 800. 800, siguro 850, no? Hindi ko lang sure kung included ba yung true axle o hindi. Hindi pa ako sure. Kasi hindi pa ako kasi wala pa kaming K3 dito eh, na 27.5. Meron kaming K3 dati, pero 29er kasi yun. Yan. So tingin ko, okay na rin yung timbang nito. Siguro kung tatanggalin natin yung skiwear, yung true axle, malamang nasa 900 grams flat. Na-try natin. Yan guys, no? Tinimbang ko na tong rigid fork na to na walang true axle. Yan, nasa 904 grams. Yan, so ito yung timbang nito, no? Itong tanke na rigid fork na tapered na true axle. Then, sabi ko kanina, di ba, nasa 375 mm ang blade length. Yung balugo ko na naka-install doon sa Kinesis ko, 373. So, mas mahaba lang yung blade length nito ng 2 mm. So, tingnan natin, i-fit-test natin doon sa gulong ko na Continental Contact Urban na na-expanded na naging 29 by 1.9. Yan guys, no? Yan, fit-test natin. Ito, naging na to, 29 by 1.9 yung tire width nito, nag-expand na yung Continental Contact Urban ko, tsaka itong tanke na rigid fork na true axle. Yun nga, no, sadly, hindi kasi may pasok kasi itong front wheel ko pang road bike, nangailangan to ng mas payat na true axle. Ito kasi pang MTB, mas mataba. Pero tingnan natin, okay naman, naka-sentro naman, so malalaman natin yung clearance. Yan. Medyo lumaki, no, yung clearance. Siguro, compare dun sa balugo. Siguro mga to, 7 or 8 mm ang tingin ko clearance dito. Yan, so tingin ko, kung pwede ba dito yung yung 29 by 2.0 na Continental Contact Urban. Sa 29 by 2.2 medyo alanganin na tingin ko kasi wala kaming dito extra wheelset na 2.2 na contact urban ng gulong eh. Yan, pero tingin ko nga hanggang hanggang 2.0 na 29er ang pwede dito sa tanke na to. Tanke na rigid fork na 27.5. Ayan, so hanggang dito na lang. Yan, nalaman nyo na yung details dito sa tanke na rigid fork na nag-aalaga na lang ng 2,800 na dati ay 3,000. So, meron kayong tanong regarding dito, pasensya na. Nalumunan ko. Yan, i-comment na lang din sa comment section down below. So, maraming salamat sa inyong panonood din. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para mata-auto-notify kayo. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. And right safe po sa inyo.